Uy, alright, kita nyo naman, 57 watts, magandang harvest ngayon, punong-punong battery, sagad na sagad, 14 volts. And ito yung mga gel type kong battery. So may nakapagsabi nga pala nung nakaraang mag-isang buwan na, wala daw bang tumutulo sa mga battery ko since gel type to, lead acid. So based on my experience, wala naman. And nung nag-comment siya, nataranta ako bigla ko siyang itinayo ng matino. Pero naalala ko, gel type nga pala yung battery ko, so okay lang, nakaganyan sila, pwede sila nakatayo, pwede nakadapa, nakatihaya, nakatagilid, naka-dog style, any position, wag lang nakailalim yung tornilyo. So safe siya, walang problema kasi gel type siya. Wala siyang liquid sa loob na pwedeng mag-leak. So ito yung mga gel type na battery. At mag-share lang ako ng konting alam ko, nalaman ko, at baka sakaling malaman nyo rin tungkol sa mga gel type. So, ang gel type is, kaya ko ito napiling gamitin is, cute siya tingnan, and pang e-bike din, kasi may planong bumili ng e-bike. So, bukod doon, isa mga advantage ng gel type is, ay ang positioning. So, kahit nakaganyan siya ng pwesto, walang problema yan, na nakatagilid ng ganyan, walang maglilik, so walang problema dyan. Isa yun sa mga advantage niya compared sa mga lead acid na battery. And kung pag-uusap mo yung presyo ng lead acid battery compared sa mga gel type na kagaya nito, medyo mas expensive ng konti ito. Kinaganda, deep cycle, at compatible siya sa charge gamit na environment gaya ng pagbibuild ng solar. So sa pagbibuild ng solar, araw-araw siya na-charge, araw-araw nagagamit, gamit. Pero yung tornilyo ko is hindi lumuluwag, safe lang yan. Yun yung kagandahan ng gel type battery. Though isa pang problema is depth of discharge, DOD. 50% lang ang pwedeng gamitin para hindi siya ganong matunaw agad. And di na ako magtataka doon kasi kahit ako mismo personally, pag nagtatrabaho sa trabaho ko, 50% lang din ang lakas ko yung gamit ko. So trabahong sapat lang. So yung gamit ko is okay lang kahit 50% lang din kasi ako mismo ganun din. So sa ngayon is nasa 14 siya. And pag-usapan naman natin yung capacity. So ito, ginugel ko lang sa isang cellphone, kita-kita naman ay ng source. So kapag lead acid battery or gel type, sagad na yung 12.9. And after ng maghapong tag-araw, yung battery ko is umaabot ng 12.8, so sakto lang naman. And ginagamit ko lang siya hanggang 12, which is around 40 to 50%. Kapag bumaba ka doon, delikado na, alanganin na. And just in case pala na yung gel type mo is, yung gantong gel type is matuyot, na overcharge mo, ay na over discharge mo, ginamit mo maghapon, hindi umaraw, hindi na charge, at nasira yung lifespan niya, hindi na siya gano'ng nagcha-charge, may technique daw para ma-charge siya or para mabuhay uli. Ito yung charge controller. Punta lang yung settings. Makikita nyo dito yung ito, high voltage disconnect, reconnect, at low voltage disconnect. So pag lobat na siya ng bumaba ng 12 yung voltage, kusa na niyang i-disconnect para wala nang gumana ng mga load. So kapag nasira yung battery nyo, gel type, punta kayo dito sa high voltage disconnect. Set nyo sa mababang bilang lang. Kunyari 13.2 ganun or 13.5, 13 ganun, para dahan-dahang ma-charge yung battery mo. So yun lang yung kailangan mong gawin, iset mo lang yung high voltage na itong yung high voltage disconnect ng solar charge controller mo. Set mo sa 13, 13.2, 13.5 para dahan-dahang ma-charge yung mga gel type battery mo. Kasi yun yung kailangan mong gawin para slowly ma-energize uli yung mga gel sa loob ng battery. And speaking pala sa mga pag-imbak ng mga battery, kunyari marami kang battery naka-parallel. So yung ibang batteries ganyan nakatayo kasi lead acid, may pwedeng mag-leak. Gel type, very good sila kasi kahit anong posisyon okay. So kahit nasa motorboat ka, sa barko, tas gewang-gewang yung battery, gewang-gewang yung barko, okay lang sila doon. Di sila mag-leak gaya ng, lalo yung sa tricycle, yung in-injection pa ng tubig para lang manatiling basa, ay yun ang pangit. Yun yung hindi mo pwedeng ituwad ng ganito.
So nagsabi na wala ba daw magdilik. So guarantee ako wala magdilik dito kasi naalala ko gel type nga pala to. So safe siyang itubad ng ganyan. At yun lang yung mga bagay na alam ko na tungkol sa gel type. Kung may iba pa kayong alam tungkol dito, comment down below lang. And kung meron kayong disagree sa mga sinabi ko, comment nyo lang din and pag-usapan natin yan. So yun lang muna, humihina na yung araw, maghahapon rin kasi. Salamat sa mga nanood and bye!